Hello, Mga ka-K-Time, good evening. Good evening po sa lahat. Good evening po sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At muli, nandito tayo sa ating talk show. Talk show na Kuya Talks. yan. Yes. Ang bilis po ng araw, Pastor, kasi Sabado na naman. Yes. And, K-Time na naman. K-time na naman, Yes. mga ka-K-time. Yes. Ayan. Andito tayo para sila i-inspired, syempre. And motivate. And of course, to educate. Yan. K-time. K-time. Hello. K-time. Ayan po. Okay. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat at lalo na dito sa Middle East, sa UK, sa Pilipinas, syempre, at saan man panig ng mundo na naka-livestream po sa via Facebook Live. Yes, Kuya Jo? Yes, and hi po muna sa mga viewers natin. Alam ko, tagal nyo pong inabangan ngayong Saturday. And special nga po itong araw na to. Yes. And yung last week nga po na episode natin, yun doon po nagpakilala ang Kuya Talks. Ayan, maraming nakaalam ano ba yung Kuya Talks nung episode 1 natin. And this time, ito naman po ang special para sa mga ina. Ayan, Yes. ang ilaw ng tahanan. Ang ating episode ngayong gabi, ang Mother's Day. Yes. Ayan. So talaga namang marami ang makaka-relate. Yes, Pastor. At inaanyayahan po natin ang lahat ng mga mamshis, Yes. lahat ng mga nanay, ng inang, lahat ng mga magulang, nanay. Ayan, mga mamshikels. Mga mamshi natin. This is Lahat your ng mga mothers Yes. natin na nandiyan dyan ay station po kayo. So, pwede nyo pong i-share yung ating live para po makarating sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga kaibigan. So, ngayon po ay bilang pagpapakilala sa ating mga uliran at dakilang ina, Yes. mga nanay natin, mga mami natin, mama, meron pang mga oma, yan. Mamu. Sa pagdiriwang sa kanilang natatanging kaarawan o araw, ngayon yung Mother's Day. Yes. Ito pong episode na ito ay talagang especially dedicated sa ating mga nanay. Kaya station lang po tayo. So, ating bibigyang pagpupugay yung ating mga yung sakripisyo ng ating mga nanay. At para sa ating mga pamilya. Yes po. Batiin mo natin yung mga mothers Yes, natin. yun. especially sa ating mga magulang. Kung naririnig din mo, Shoutout po. kung naririnig mo to, ma, Artista Happy na Mother's ako. Day. Ayan, binabati ko yung mama ko. And of course, yung wife ko. Ayan. Hello, nanay. Happy Mother's Day. Yan, oo. So kay Nanay Angela, shout out po sa inyo, Nanay Angela. At pwede nyo rin pong i-comment, no? Diyan sa inyong mga, sa ating Facebook. Shout out sa inyong mga nanay. At Yes. makikita po natin pag natin po itong nasulyapan. At may pagkakataon, shout out po natin Ayan, sila. Pwede rin pong hashtag nyo sa comment, hashtag Mother's Day. Yan, okay. Para- So, ito nga, itong ating mga nanay ang siyang talagang espesyal sa gabing ito. Yes po. So, ngayong gabi ay ang buong JLGM community Yes. ay ating inspire, inspired. Motivate, and educate. Kaya nga ngayong gabi, ito yung ating K-time. Yan. Yan, So, mga ka-shoot out. shout out po sa lahat ng mga nanay na nanonood. nandiyan ngayon Yes. at naka-stay tuned. Yung gustong maging nanay, ayun na. Yan. Advance na rin po. Happy Mother's Day. Okay, so ngayon pong gabi ay atin pong Invite. tatawagin yung ating guest. special na Yes. panauhin. Kasi yung mga viewers natin, inaabangan yung special guest Oo. natin. Sino nga ba? Sino nga ba yung guest natin? Ako, talagang excited. And alam ko naman, sabi nga, hindi lang yung mga artista ay nasa Pilipinas. Siyempre. Yung iba, nag-abroad din, Pastor. Yes, OFW. OFW. Baka magulat sila, akala nila artista yung i-invite natin, ha? Artistahin itong mga Artistahin. ito. Hindi lamang full of wisdom, Yan. Yes. mayaman sa experience, mga artistahin. Yes, Yes. Pastor, talaga. Nandun na yung talent and beauty. Complete. Yes, complete package. Kumbaga sa Starstruck, Dream, Believe, Survive. Sila lang po yung nakasurvive sa lahat ng in-invite natin. So, Aha. maraming ano yun eh. Actually, Pinagpilian. yung isa sa mga in-invite natin, talagang very, sabi natin, known. At ang lakas ng impluensya nito. Hindi lamang dito sa Jeddah.
maging sa Pilipinas, Sa ibang bansa. Canada, Around the sa world po. Amerika. Yes. Kaya po- Globally. Oo, kaya nga Kaya talagang para- mapalad tayo at pinaunlakan tayo ng ating Kinakabahan na Yes, po isang ako. Bisita honor nga pala ngayong kung na gabi. makanig natin sila dito ngayon. Oo, so talagang ito po ay napakagandang panahon Yes. para makasama natin Yes, Pastor. itong ating mga bisita. Siguro tawagan natin yung una muna, no? Yan. Yes, tawagin. Kilala Natin, yung natin mga patagalin to, Pastor. Yes. Oo, Sana excited. naman na Sino nga ba? ang ating unang guest Yes. for tonight sa special day natin, ngayong Mother's Day. Yes. Yan, okay, excited. Ito nga po, ang ating special guest, ang Catherine Bernardo, Oh, ng Jet. Sige, tawagin natin. Pastora Myra Hermoso. Pastora Myra. Makikita nyo po sa Yes. screen nyo po. Welcome po, Yan, Pastora okay. Myra. Ang Catherine Catherine Bernardo. Bernardo nga, magandang gabi po, Pastora. Yes po. Oh, welcome po, welcome. Good evening po, Pastora. Ayan, may pabulaklak pa. Si Daniel Padilla po. Yung, Ayan. Tatay po ni Daniel. Okay, sige po, makaka po tayo. At ngayon naman, isa pa nating pinagpipitagan din Ayan. na panauhin. Celebrity rin pa to. Celebrity din? Opo, talaga. Walang tulak kabigin, kumbaga. Ang dami na pong pelikulang ginawa nito. At talagang showbiz na showbiz. Tama. Ayan, ang second Celebrity guest? celebrity guest natin for tonight, walang iba po, ang Melissa Mendez ng Jet sa 12. Melissa Mendez! Yan, walang iba po si Mami Cor Malikdem. Yes po. Yes. Good evening, Mami Cor. Magandang gabi, Mama Ikor. So, welcome po. Yan. Happy Mother's Day. Yan. Magandang gabi po. Good evening upo po. tayo. Yan. Talaga Welcome, namang- welcome po sa ating napaka-bigating mga guests for tonight. Oo. Talagang nagulat ako dyan, ha. Magkapatid yata itong dalawang ito. Ayun po, talaga. Oo. Actually, akala ko si Eugene Domingo, pero mas Melissa Mendez. napaniwala nga ako na wala. Melissa Mendez. Okay. So, Yan po, pwede po nang bigyan po natin sila ng mikropono. Pwede po Yan, siya. pwede kayong bumati. Bati po muna kayo. Pastora and Mami Cor sa mga viewers natin. Okay, sige po. Pwede natin Magandang silang gabi bigyan ng po sa inyong pagkakataon. lahat, sa mga nanonood dyan ng Kuya Talks, the followers, at talaga naman sa buong mundo. I believe ay lahat po sila ay nakatuon ngayon sa mga oras na ito. Isang magandang gabi at mapagpalang araw sa inyong lahat. At sa mga mother na tayo mag-celebrate, araw natin ito. Kaya tayo ang bida, walang kokontra. Para Jollibee. Tabi-tabi ito muna tayo ngayon. Sila yung panahon nila ngayon. Sige, bigyan natin pagkakataon si Mama Ikor naman. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. It's so honored and privileged na kami po ay makasama dito sa talk show. So, abangan po natin yung mga susunod na kaganapan. So, stay tuned po. I-enjoy natin yung moment, itong gabing ito. At nawa ay kayo nga po ay ma-inspired and ma-motivate and ma-encourage. Yeah. So, magandang gabi po sa lahat. Okay, so siguro, malaman muna natin mga personal bang bagay patungkol sa ating mga guests. Kilalanin muna natin, Pastor. Oo, para naman yung ibang mga Viewers natin. natin makarelate, no? Kung halimbawa ay pareho ng kanilang sitwasyon, mas magandang makilala natin. So, After na mag-retired po sa showbiz ng ating guest. So, una po. Pakilala po natin sila. Ma-interview natin yung ano yung ngayon yung buhay po nila ngayon. Normal. Normal life ng mga mothers. Okay, so siguro si Pastora Myra muna. So, Pastora again- Myra, pwede po bang magbigay muna kayo ng ilang mga personal na informasyon tungkol po sa inyo? Anyway, ako po ay by profession, registered midwife po ako. At 3 po ang aking anak.
2 babae at 1 lalaki. Yung isa ko po si Faith, nasa Australia po siya ngayon. And yung aking pangalawang anak na babae ay nasa Philippines. Nag-work po siya ngayon sa St. Luke's BGC. And yung aking bunso po na si David ay kasama namin ni Pastor Ray. So, we have 27 years na po kaming kasal ni Pastor Ray. So, sa biyaya ng Diyos ay nananatili pong matibay ang aming pamilya at sa habag ng Diyos kami ay nakaratayo pa rin sa aming pananampalataya. Okay, so siguro po isang magandang tanong. Hiwa-hiwala yung inyong mga anak ngayon, Pilipinas, Australia. Pastor, hindi halatang 3 na anak ni Pastora? Hindi halata? Parang po parang bagay sa bagay. Talaga. Ayan, sige. Paano niyo po bang napalaki ang inyong mga anak? Gawa ng hindi naman kayo kalakihan. Kahit ako mismo, nagtataka din ako. Anyway, yun po yung habag ng Diyos na sinasabi nga po natin. Kung titignan nyo, napakaliit kong babae and then most of the time, masyado po akong na-underestimate ng doktor kapag ako po ay nagsisilang ng bata. Kasi sabi niya, for sure ito, cesarean. Pero sa biyaya po ng Lord, lahat po yon normal sila. So, mas malaki pa po sila ngayon sa akin. And mahirap din po dahil hiwalay kami. May Australia, Philippines, and Middle East. O paano ko po, mahirap po yun pero challenging. At sa biyaya ng Diyos, communication po namin ay intact at always regular po talaga. Okay, so magandang malaman din natin yan mamaya-maya, iba pang mga detalye para Isa-isahin sa natin yan, kanila dahil kakaiba itong setup nila. Imagine, layo-layo yung kanyang mga anak. Pero mabuti na lang merong technology. Yan. Parang kumbaga po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Kahit kalat-kalat yan, napagsasama-sama niya yan. No? Meron na kasing technology. Hindi katulad noon, ang hirap ng Telegrama. communication. Yan. Okay, so salamat at talagang etong ating pag-uusapan ngayon ay katulad ng inyong mga sitwasyon din, katulad ng inyong mga sitwasyon na meron na nanonood ngayon. Alam ko may mga magulang ngayon, may mga nanay ngayon na nanonood na pareho ng inyong sitwasyon. Yung kanilang mga anak ay nasa ibang lugar din. Sila mismo, yung kulang mismo nasa malayo, tapos yung anak nila nasa Pilipinas. Oo, so malaman natin paano nilang namamanage itong ganitong sitwasyon. So, siguro si Ate Ikor naman, tanungin natin, Ate Ikor. Ako po ay pakilala talaga. Pakilala po, Pastor. My true name, Maria Corazon. Yan, short for Maricor po, from Bicol. Since 2005 po ako naging wife and 2013 naman ako naging mother. Isa lang po yung aming anak, 7 years old siya now. Nagtatrabaho po ako ngayon as medical secretary sa Alborz Laboratories. Pero yung course ko po talaga is Bachelor of Science in Respiratory Therapy. Hindi po ako nakapag-practice noon, pero nag-e-enjoy naman po ako sa present situation and career ko po. Yun po. Okay, so kita-kita natin isa lang yung kanyang anak. Pero unique din itong, kaya natin ito naimbitahan, itong ating guest na yun. Unique din yung kanyang experience. Yes po. Na alam kong marami din sa atin ang makaka-relate sa kanyang mga karanasan. Okay, so kita natin, nakikita sa screen yung kanyang Family. anak. Yan. Yan, yung kanyang asawa. Cute. BBM. Okay. At ayan, batang-bata pa si... At ang kanyang asawang napakagwapo. Ayan. Mon Confiano, nandiyan sa... Okay, sige Kuya Joe, Ayan. ikaw naman. Ito po, may katanungan po ako para po sa inyong dalawa. Ayan, si Mami Cor. Ayun po, bilang isa pong magulang, naging magulang at nanay, ano po yung mga special moment nyo? Pwede nyo po bang i-share sa amin para po marinig po ng mga viewers natin? Siguro yung pinaka-special moment talaga yung sa mother. Yung first time na nakita mo siya nung ipinanganak mo siya. Tapos yung time na
i-cuddle mo siya, yung nagbe-breastfeed ka. Yun yung mga moment talaga na so touching and you are so blessed dahil meron kang moment na gano'n. Yan. Talagang hindi mo ma-explain yung pakiramdam, Pastor eh. Ayan, siguro sabi nga po ni Mami Cor, yung emosyon nandun lahat. Mahirap pero masaya kasi dumating yung blessing eh. Ayun po, si Pastora Mayra po. Sa akin naman, katulad ng sinabi ni Mami Icor na kasi 9 months nasa loob siya eh. Dala-dala mo yung bata. So hindi mo alam kung ano itsura niya. Ang connection nyo lang is yung heartbeat ninyo pareho yan. And then yun yung exciting moment talaga na sa bilang isang ina, yung unang sulyap ng yung anak. And then yung unang salita na imi-mention niya. At yung unang lakad na talagang na-excite ka na makita na yung anak mo ito na pala. So, yun ang hindi makakalimutan ng isang ina. Of course, I know, lahat po ng mga nanay, ganun din ang feelings sa mga ano. Kasi 9 months, imagine mo, ang hirap, di ba, mag-intay 9 months. Tapos, yung pain na ina-undergone mo during the time of delivery, hindi kayang bayaran. But, you know, rewarding pag nakita mo na yung umiyak na yung bata. Oh, manarinig mo siyang umiyak. Masayang-masaya kasi iisipin mo na, na-survive niya rin. Lumabas siya, na-survive niya. At pareho naming na-survive yung 9 months na yun. Yun. Tatlo yun, no? Tatlong 9 months. Opo, tsaka lahat talagang normal, 9 months po. Alam mo, konting lang, no? Konting trivia lang. Inabutan ko yung unang pagbubuntis ni Pastora Mayra doon sa kanyang panganay. At talagang, kung hindi ako nagkakamali, ay na-bed rest itong si Pastora. Oo, bed rest siya. Talagang hindi ganun kadali ang maging nanay. Yan, no? Kaya naman, sa mga anak natin dyan, na mga nanonood, no? At kung hindi nyo pa nababate yung inyong mga nanay, alam niyo po, 9 na buwan kayong pinagtiisang dalhin. No? Katulad nga ni Pastora Mayra, hindi naging madali para sa kanya yung kanyang experience sa pagdadala ng 9 months. At sa mga nanay dyan, ganyan din po ang na-experience na inyong mga nanay. Kaya ito yung araw ngayon, kung hindi nyo pa nababati, kung katabi nyo yung nanay nyo, i-kiss nyo sila, say I love Pasalamatan you, nyo sila. Happy Mother's Day. No? Kung kayo naman nandito sa ibang lugar, pwede kayo magpadala. Yes. Di ba? Yes, Oo. STC Pay. Okay, sige, Kuya Lando. Oo nga po, Pastor, tingnan nyo yung hirap nung magulang, pero titingnan yung nanay. Pero yung asawa parang lang eh. Parang relax lang. Parang hindi natin na-appreciate yung hirap ng mother natin. So ngayon, let's appreciate yung paano po nila tayo inalagaan mula nung baby. Sa napupunan pa tayo hanggang sa paglaki. So, salamat sa ating ina. Siyempre po, Pastora na Ticor, hindi lang naman po siyempre yung special moment meron po tayo bilang isang ina. Siyempre, meron din po tayong challenges. Sa mga challenges niya po na naranasan niyo po, paano niyo po ito na i-handle at na-overcome? Pastora Mayra? Sa akin po, yung hindi ko talaga makakalimutan and talagang traumatic din sa akin, pero I have to be strong. Nung isinilang ko po yung firstborn baby namin na si Faith, kasi pinagbuntis ko kasi si Faith sa Pilipinas. So dumating ako po dito, wala akong kilalang mga Pilipino doctor, so napanganak ko po sa Welada. Nailagay po ako sa isang ward na bawal ang bisita. Dito po pala, pag nanganganak ang babae, pagkatapos kang linisan, patatayuin ka na at palalakari ka na doon. Hindi katulad po sa atin, sa Pilipinas, talagang i-bedrest ka muna, nandiyan yung mga nanay mo, ang mga ipag mo, mga kapatid mo, na hindi ka pwedeng paglakarin. So, yun po. But I have to be strong kasi wala akong asawang katabi, wala po akong assistant. Tapos, mag-isa lang po ako sa ward. Kahit nagbi-bleeding ka kasi nanganak ka di ba po? Tapos in pain ka pa, nahihilo ka, nangangata lang buong katawan mo kasi walang kamag-anak na dalhan ka ng sabaw, ipapakain sa Arabic food. Hindi naman ako Arabiana. Kaya yun po yung, pero ang tinatak ko sa isip ko kasi dahil profession ko po midwife.
So medyo may na-train yung mind ko na kailangan maging fighter ka at maging strong ka para malabanan mo. Kasi pag umiyak na yung anak mo at mahina ka, paano kayo pareho? So yun yung challenging moment na hindi ko talaga makakalimutan. By the grace of God, na-survive ko po yun. Yes. Tunay nga na yung hirap talaga ng isang ina is hindi matatawaran. Kasi sabi po nila yung pain po daw ng nanay kapag nanganak is ilan times po? May ano po yan, may hindi, sobra pa. Sobra yung pinakang pain, yung ano nila, nararamdaman ng sakit. Siyempre, si Ate Cor din, hindi po natin palalampasin na tanongin din si Ate Cor, yung paano po yung challenges naman po sa inyo, yung isang ina. Siguro yung unang hard thing, yung CS ka. Kasi iba yung by normal delivery tsaka yung by cesarean delivery. Kung may choice ka talaga, pipiliin mong by normal. Kasi mabilis ang recovery. Unlike sa cesarean, talagang may operation talagang kailangan mong pagdaanan yung sakit, sobra. Tapos yung kailangan mo nang asikasuhin yung bata, solo ka. Yung bang moment na umiiyak siya, gusto mo na ring umiyak. Dalawa na kayong umiyak. Pero kailangan mong maging strong kasi nakadepende siya sa iyo helpless siya. So kailangan ka talagang tumayo at kumilos. At isa pa talaga yung sinabi din ni Pastora, yung pagkain, kasi kung nasa Pilipinas ka, andun yung family mo, especially yung mama mo, may magbibigay sa iyo ng pagkain. Dito talagang self-supporting ka, kaya minsan kalalabasan, yung kubos na lang kakainin mo. Isipin mo yon na kailangan mong mag-gain ng strength kasi nga bago kang panganak. Pero wala talagang you need to help yourself. At the same time talaga, kailangan mong mag-pray kay God para mabigyan ka talaga ng strength na kakailanganin mo para masustain yung process. Yes, Yun tama. Alam nyo, yun, habang nagkikwento sila, lalo si Pastor Myra, real talk, Opo. Naiiyak ako. Kasi imaginein mo yun, parang siyang na-COVID. Walang kasama sa kwarto. Bagong panganak, walang suporta. Yung po yung buhay kapag OFW ka na nanganak ka, kaysa sa unfair sa Pilipinas na talagang yung family mo na. Oo, kaya yung mga OFW na mga mother na lalo na yung nandito sa lugar natin ngayon. Yes. Iba yung sitwasyon natin So yung mga nanay na nandiyan ngayon, marami tayong mga taga-community natin. Yes. Ngayon ay ganito rin yung kanilang mga sitwasyon. Pero salamat dahil itong ating mga guests talagang matatag. Yes, Pastor. Oo. Hindi basta-basta natitinag ng mga ganitong klaseng Pagsubok. Oo, mga challenges. Okay, and, yun nga, sobrang ganda pakinggan, tsaka sarap. Talagang yung mga viewers natin, especially yung mga nanay na nandito talaga, Pastor, no? Yan. And ito po, Pastor, and Pastora Myra and Mami Cor. May time po ba dumating sa inyo bilang isang ina, yung pakiramdam nyo nag-give up na po kayo? Parang yung ayaw nyo na. Ayan, sumuko na kayo. Yung time na po nun, parang nag-walling na sila, nag-walling. Ayan, ayaw nyo na. Ayaw nyo na. Parang sumuko po. Okay, sumuko. May time po ba na nangyari sa buhay nyo? Ayan po, si Pastora Myra. Sa akin po, mahirap talaga kung titignan mo yung pagiging nanay. Siguro everyday parang gusto mong i-give up talaga ang pagiging nanay. Pero kung titignan po ninyo, physically, mentally, parang nakaka-torture, lalo na sa akin. Dahil talaga buong buhay ko naging full-time mom ako sa mga anak ko. At dito sa Saudi Arabia, alam naman po ninyo na hindi ka pwede mangapit bahay. Dahil hindi kayo magkakaintindihan. Dahil Arabiano o Arabo yung kausap. So, talagang limited. And then, during the time, si Pastor, lalo na yung palaking dalawa, si Faith at saka si Elisha.
sabay po, alas 3 years lang. So ako lang mag-isa, wala akong katulong, walang kamag-anak. Tapos si Pastor Raynon umuwi ng alas 12 ng madaling araw na kasi minsan pag accountant, diniman ng trabaho, dire-diretso halos wala akong pahinga. Gusto kong bumigay, puso ko, yung isip ko, physical, gustong bumigay. Pero yung spirit ko lumalaban kasi kung may mangyari sa akin, mas iniisip ko yung mga anak ko na kawawa. So I have to fight. Yan po, yun po yung talagang hindi ako bumibigay. Ang ganda na, no? Siguro. Ayan, bumigay. Ako baliktad po eh. Ako po yung muntik na bumigay kaysa sa asawa ko. Nag-walling po ako, gabi-gabi nag-walling. Laging puyat. Ayan. Saka po, sobrang challenge na magiging nanay. Kasi, hinintay mo yon, syempre. Sinubukan mo rin, Kuya Jo, maging nanay. Oo, sinubukan ko. Maging nanay, tatay. Pero bilib na bilib talaga ako sa mga nanay natin. Yan po, salamat po, Pastor Mayra. Ayan po, si Mami Cor. Mami Cor, alam ko ito talagang sobrang challenge. And talagang maraming dumating na pagsubok para sa inyo. Siguro yung to give up as a mother, yung pinakahuli mo nang gagawin. Siguro pwede pang i-give up mo being wife, pero yung mother hindi. Ayan. Shout out to Kuya Mel. The moment na tiningnan mo yung bata at nakikita mo siya, hindi mo kayang mag-give up. You will stand for her. Lahat na kaya mo, gagawin mo para sa kanya. Siguro lang mapapagod ka dun sa aspeto na yung buo. Yung nanay ka, wife ka. Kasi marami kang dapat gawin sa kabuuan ng bahay. Pero yung being mother, hindi mo pwede siyang i-give up kasi pinagkatiwalaan ka ng buhay. At sa amin, matagal namin siya talagang inintay, ipinagdasal. So, walang rason para sabihin mo na mag-give up ako as a mother. Yon. Matanong lang, Ate Cor, gaano katagal niyong hinintay yung inyong baby? Kasi meron tayo diyang mga viewers ngayon na halos gumibap na rin sa paghihintay. Gaano katagal niyong hinintay yung inyong baby? 8 years po. 8 years. Yeah. Batang-bata pa pala si Mami Cor ngayon. Nasa 20s pa lang. Yan. Hindi na, mga 30s. 30s, yeah. Yun. 8 years po siya na talagang maraming proseso, marami kaming trials at maraming nakipagdasal para po sa amin. Pero talaga si God is ibibigay niya on its perfect time and ways. At dumating nga po siya na hindi ko naramdaman. Yung pagpapala na dumating na lang siya talaga. Ayun. At lahat is provide from the expenses until to the last hanggang sa pagpapalaki. Yun po. Hindi ko lang maubos maisip, may mga nanay na ina-abandon yung kanilang mga anak, Nakakabalita tayo na iniwan sa tatay. Kailan lang napanood ko. Ilan yung anak niya, iniwan sa tatay. Yung tatay ang naging parang nanay at tatay. Pero bilib ako dito sa ating mga guests na ito. Willing i-give up yung papa nila. Wag lang yung anak. Wag lang yung anak. Hindi, of course, joke lang yun. Joke lang yun. Joke lang po Parang yun. mapasaya lang tayo lahat. Yan. Sabi nga nung yung mga nanay, mapapagod pero hindi susuko. Hindi yan. Yun yung parang kasabihan ng mga nanay yan eh. At Kuya Jo. Opo. Sa akin nga po, yung mother ko, ang tanda ko po, talagang naghintay. Mga 12 months po naghintay, nalimutan na po ko yung ipanganak eh. Sobrang mahal ko eh. Sobrang mahal po ako. Kung saan na lang ako lumabas. Ayan, shout out to my mommy. Yan. Kay mamay. Okay, so- And ito po, shout out muna natin yung mga viewers natin ngayon, Pastor. Tingnan natin kung ayan po, active pa sila. And mamaya po wait nyo, may parapol na naman po kami. Question muna. Pero Kailangan yata makaabot ng 100 bago Opo, ka Pastor, magparapol. malapit na tayo. Ilang viewers na tayo? Nasa 80 viewers na. Okay, so sa dami nila, hindi natin masabi ma-shout out lahat. So, salamat na lang po sa inyong panunood ngayon at nawa ay
natututo tayo sa ating mga naririnig na na-share ng ating mga bisita. Yan po. Okay Pwede na. nyo pong pa-heart-heart yung comment section natin para mapuno tayo ng heart-heart. Yan, oo. Yan, Mother's Day. Paramdam natin sa mga mothers natin na love natin sila. Oo. So ngayon siguro ito na yung time, Yan. medyo suspense ito eh. Exciting ito. Ito na yung time na Ngayon tayo magpaparapol. nakikita mo Kuya Joe yung mga papel diyan. Yun nga po, kala ko nga po, may kut-kutin tayo. Pero ito, Pastor, pati yung guest natin, hindi alam yung mga question. Kaya ito, napaka secret and sobrang exciting. Yan. Meron diyang na nakita na nila, pero meron diyang surprise Pastor. na mga questions. Kumbaga, para bang yung bang hindi sila handa, Opo. talagang out of Yan. out of Kusang lalabas yung sagot sa damdamin. Oo. Kaya ihanda natin yung tissue. Ayan. Ito na tissue. biglang kinabahan yung ating mga guests. Mukhang wala sa mukhang wala sa wala sa script yun. Ayan po. Basta ready natin yung tissue, baka anong mangyari. And pakitawag po yung doktor natin. Okay, sige, so bunot Ayan. ako ng Sige isang po, question. Pastor, kayo na po mauna. Oh, sige. Okay. So, ito po ay nakasealed pa. Talagang parang pa. Okay. So, question number 2. May number pala ito. Real life experience. Yan. Ito. Ang tanong dito, siguro kay Pastora Mayra muna. May tama ba o mali po bang pamamaraan ng pagdidisiplina sa mga anak? Tama po ba ang pamamalo? Magandang tanong ito. Yan, sige po. Dahil Pastora, Eto. Tsaka po, maraming anak si Pastora. bibigyan tayo ng mga verses niyan. Ayan. Makinig po yung mga viewers natin, ha? Ayan. Nakakashock naman ang mga question nyo. Anyway, may tama o mali po bang pamamaraan ng pagdidisiplina? Meron po. Siyempre, meron po tayong basihan when it comes sa tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. At kung meron man, kung ano yung sinasabi din ng Biblia patungkol sa pagdidisiplina. Okay, sa pagdidisiplina po, katulad po noon, nagiging mali siya pag hindi mo ginawa ang tama. Now, the question is, ano po ba ang tamang pagdidisiplina? Diba? Unang-una, of course, hindi ka pwedeng magdisiplina sa anak kung wala kang tamang proseso. For example, kung wala kang set of rules sa inyong tahanan, and then, tapos hindi mo i-discuss sa bata, at bigla mo na lang siyang papaluin, sasaktan, hindi ito tamang disiplina. Okay? Dapat, of course, siyempre, una, turuan mo na mga bata. And then, ipaunawa sa kanila, ito ang set of rules natin. So, you have to do your part, and so, and so. Para at least, alam nila kung saan yung limitation po nila. Kasi nagkakaroon lang naman ng disiplina, nai-impose yung disiplina kapag nag-go beyond sila doon sa limitation that they are allowed to do. Okay? And of course, syempre, sa ganon, halimbawa, meron kayong rules, by 8 o'clock, you have to, nasa bahay ka na. And syempre, hindi mo na kunyari na late. And then, hindi mo naman basta pagsasabihan o paggagalitan agad yung bata. You have also to learn to listen first. Pakinggan. Kasi there is always a reason behind bakit nangyayari ang isang bagay. Now, pag dumating doon sa punto na sila ay talagang nag-violate doon sa inyong rules o house rules na pinag-uusapan ninyo, after na gina-guide sila, ini-educate sila sa tamang behavior, sa rules ng bahay, and they go beyond doon sa limitation, so that is the time na ano yung karampatang disiplina base doon sa inyong napag-usapan. Kasi tayo po, ang tendency, lalo na sa mga momsy, no? Kami very emotional ang mga momsy. Sa mga katatayan naman, sasabihin lang, syempre, nagbibinatahan na yan, dadalaga na yung anak mo. Hayaan mo namang, di ba? Kami namang mga nanay, hindi mapakali ang aming ang puso, ang isip, hanggat wala sa bahay ang mga bata. So, syempre, hindi ka basta-basta hahakbang na pinagalitan mo kasi may dahilan. So, dapat kalma lang pag nakikipag-usap.
kahit minsan talagang napipiga na yung puso mo, but you have to extend kasi may limit pa lang po yung understanding nila how to handle situation. So bilang magulang, it is our responsibility na i-guide din sila, maaring hindi rin natin nasabi at hindi rin nila alam. Ngayon, kung talagang obviously, talagang intentional nila na ginawa at talagang dinisobey nila, that is the time na ilagay yung disiplina. Depende po yun sa inyong agreement na mag-asawa. Kasi hindi po pwedeng nag-i-impose ka ng disiplina nang hindi nyo pinag-aagrihan. Kasi minsan kinukonsinti ng tatay, tapos pinag-aaway yung mag-asawa. Hindi po dapat ganon. So ang tendency po nun, lalaki yung ulo ng bata. Ay, doon tayo. Kasi dumating po ako doon eh. May sitwasyon na pinayagan ni pastor, ako hindi. Tapos, lesson to learn, sabi ko, bakit umalis ka? Sabi kasi ni daddy, okay lang eh. O di kami dalawa nag-away. Kasi ang point, yung respeto hindi mai-establish kung kami hindi united pagdating sa decision making. Kaya nagkakaaway. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng misbehavior ang bata dahil nga hindi kami one doon sa pagdidisiplina ng bata. So, kaya ang lesson to learn, huwag a-agree ang isang spouse o yung tatay o nanay nang hindi sila parehong nag-usap. Kasi ang naging impact po sa mga anak ko is, doon tayo kay tatay lalapit, kay nanay mahigpit yun. For sure, no yun. Doon tayo kay tatay, yes yun. O, so ang lalabas, kontrabida si mami. At si tatay ang superhero. O, diba? So hindi po yun tamang ehemplo at the same time, yung behavioral pattern ng bata magkakaroon ng distortion kasi hindi nila alam yung way na tama. At kaya doon nangyayari yung nagkakaroon ng conflict. Kaya minsan yung disiplina na ilalagay sa maling pamamaraan. Kaya yun po ang dapat. And of course, tanong nga kung tama po bang mamalo. The Bible itself, no, sabi nga, huwag daw natin, do not spare the rod. If there need to be discipline, of course, ito rin ang tinuro ko din sa mga anak ko. May pamalo po ako. Hindi po ako namamalo ng kung ano-ano matigas na bagay. No? Doon po sa rad ko, nakahoy po siya, yung turias na po yun, yung crickets ng mga Pakistano. May nakalagay doon, ampaw lang naman po siya. Nakalagay po doon, I love you from Mama and Papa. So, pag dumating po, kami po, hindi kami basta-basta namamalo unless na sinagad yung maximum tolerance. So, siyempre pa nagpaliwanag at talaga intentional. So, pag pinalo, after namin paluin, alam nila, may nag-grounded sila. Do you think bakit ginawa ni Mami yon? Anong feelings mo? Galit ka ba sa amin, ng daddy mo? Sabi niya, I understand, Mommy. It's my fault. But sabi ko, never condemn yourself. We allowed you to feel the pain for you to realize not to do that again kasi it will harm you. And yun, kapag nasasaktan ka, masigit kaming nasasaktan bilang magulang. So, yun po yung disiplinang ibinibigay namin sa mga bata. Amen. So, dami nagpalakpakan. Talaga, Pastor, kahit ako parang luluha na po ako eh. Talagang yung emosyon ko malapit nang bumigay. Parang Kuya Jo, parang ikaw napalo ng gusto Opo eh. No? Tsaka, tama po. Ang dami pong tamang sinabi. Lahat po talaga tamang-tama yung sinabi ni Pastor Romel. Relate po ako. Kaya, ngayon, maganda po yung sinabi niya na talaga mag-usap kayo. Bilang tatay, nanay, mag-usap kayo para both side, alam niyo yung mangyayari at yung disiplina ang gagawin niyo sa anak niyo. Oh, otherwise, kayong dalawa yung papapaluan. Otherwise po, yung isa matutulog sa labas. At kadalasan po, yung tatay ang natutulog sa labas. Okay, marinig naman natin sa Ate Cor, no? Yes po, si Mami Cor. Tulad po nung sinabi ni Pastora, may tama at may mali pong pamamaraan ng pagdidisiplina. Iba-iba po siguro yung pamamaraan ng bawat nanay or tatay kasi magkakaiba po yung stages ng bata at nagbavari yung disiplina mo dun sa stage nila. Since ako po, yung si baby is 7 years old pa lang, so ang most challenging ata sa amin, tsaka yung kailangan talagang maging firm dun sa discipline. Yung moment na hindi siya nakikinig or dahil hindi pa niya naiintindihan kung ano yung tama at mali. So, ang gagawin po niyan, face to face,
kakausapin mo siya. Kasi ano pa medyo mura pa po yung isip, hindi pa masyadong malawak. Kakausapin mo siya, i-explain mo sa kanya kung ano yung mali, kung ano yung ginawa mo, kung bakit ka naging mali. Pag hindi pa rin siya nakinig at umabot na dun sa puntong magtatantrum siya, ganyan-ganyan, mag-ano siya, may ganong moment kasi yung mga bata, ihiga sa sahig, ganyan. Ang ginagawa ko po, hindi ko na lang siya pinapansin, aalisan ko na. Bababayaan ko siya, pero hindi ka mag-give in dun sa gusto niyang mangyari. Dapat ikaw pa rin talaga at kung ano yung tama ang dapat niyang maintindihan. So kung pag nakita niya yung gano'n, hindi na ako nagsasalita, hindi ko na siya kinakausap, parang dun na mag-absorb sa kanya na sobrang mali na siya, sobrang bad na siya, yan, lalapit-lapit na yan sa'yo, magsusorry siya. So, yun po yung nakita kong effective na pamamaraan sa kanya hanggang sa magtuloy-tuloy kami. Napapalo po din siya pero ini-explain sa kanya ni Papa niya kung bakit siya papaluin. Mostly si Papa niya po yung sa ganong side. Pinapaubaya ko na sa kanya, sa'yo na yan. Kasi ang hirap sa nanay na paluin. Parang gusto mo sabihin, 9 months ko siyang dinala, tapos papaluin ko, yung ganyan. So, bibigay ko sa tatay, kasi kailangan niyang matuto. So, pag nakita na niya yung tatay niya at papaluin na siya, yun, kailangan niya talagang mapalo at napapalo naman po siya. At naiintindihan niya kung bakit siya pinalo. At the same time, papa-explain mo ulit sa kanya, bakit ka pinalo, ganyan-ganyan. Mag-usap-usap kayo ulit. So, yun po yung way na nakikita ko nagiging effective po sa kanya. Yun. So, mali pala yung tanong natin, may tama o mali. Dapat, ano yung effective na pamamaraan ng pagdidisiplina? At naganda yung sinabi ni Mama Ikor, ano? Yung pagdidisiplina, depende doon sa kakayanan ng kanyang kaisipan. Tama nga naman, di ba? Paano mong papaluin yung yung 1-year-old na wala pang alam yan. So, ang ganda, talagang matututo tayo dito sa mga talakaying ito. So, yung follow-up question po. May tama yung ano pong age ng bata, yung pinaka talagang struggle na pagsabihan, talagang pasunurin sa inyo. Sa akin, in my own experience, hindi po ako masyadong nahirapan sa mga anak ko kasi yung laki ng tulong po na may connection ka sa Panginoon. Nadadala po nyo yan at nakita nila yung example mo, ang laking impact sa mga bata. And syempre, yung communication na hindi sila natututong mag-hide. Kasi yung hinuhuli mo yung puso nila bilang nanay, kailangan marunong talaga yung nanay na abutin yung puso ng mga bata. Na pagka ganun po, hindi ka mahihirapan na mag-open sila sa'yo at magtago. Kung pag nagtago yan, alam mo hindi normal sa kanila. Alam mo hindi sila feel at ease kasi alam nila, nakukonvict sila. Kaya sabi, Mommy, I have done something wrong. Kaya hindi mo na kailangan minsan magtanong Pag alam kong, bakit ka malungkot? Is there something wrong? Did you do something wrong? No, Mommy. What's happened? So magkukwento siya, iiyak na siya. It's okay. May crush po ako. So kailangan po importante sa pagiging, yung nanay talaga napaka-importante na very observant siya sa mga Po, salamat. And ito, yung next question natin. Kuya, ikaw naman, bumunot. Sige po, mystery question, number 2. Kuya, pwede ba mag-request? Sige po. Pwede bang palitan? Anong kulay pong gusto nyo? Kulay green naman. Kulay green. Oo, kulay green naman. Kasi, napili ko? Pink ko. Pink. Kasi Palagi ko may color coding yan favorite color ko yung pink, pastor. Yan, okay. Sige, itong green. Wow. Ito. Gusto kong unang sumagot si Mami Cor. Ayan. Ito po. Maka-stress yan, Question number 2 po. Para po kay Mami Cor. Being a beauty queen,
Ay, hindi po pala. Sorry. Ito po, ang totoong tanong natin. Paano po i-balance ang trabaho at pagiging isang asawa, ina, at lingkod ng Panginoon? Okay. Working mother si Yan Ate po. Cor. Sige. Po, Mami Sige Cor? po. Dito mo siguro mapapractice yung proper time management. Yan. Tsaka yung disiplina sa sarili mo din, tsaka yung priority. Naniniwala ko na yung 24 hours na binigay sa atin is fit para magampanan mo yung pagiging asawa, ina, at lingkod ng Panginoon. So siguro mag-set ka ng sarili mo, yung task mo na from this time to this time, yung ganun ba? Eto ka, ina ka, sa morning, ina ka, mag-asikaso. Sa hapon naman, kay husband, at sa before ka mag-sleep, kay God. So yung balance nun, nakadepende kung gaano yung load. So talagang kailangan disiplina ka sa sarili mo para ma-accomplish mo lahat 'yon. Kung gusto mo namang magbigay ng extra time para sa sarili mo, kung kailangan mong gumising ng 6 o'clock, so gumising ka ng mas earlier para sa sarili mo, 5 o'clock. Para yung 1 hour, sa sarili mo 'yon. Or moment mo 'yon para kay God. Kung gusto mo naman na talagang matapos siya sa agad, bilisan mo. Bilisan mo yung pagluto, bilisan mo paglaba, yung ganon, para ma-accomplish mo yon. Kasi yung trabaho, rutina, 8 hours ka. So, hindi mo siya pwedeng kuhanan yung 8 oras mo doon. So, magbabalanse ka dun sa mga other time mo. Pero sa pagkakataon na may libre ka din sa trabaho mo at natapos mo earlier, tulad sa ginagawa ko, kung kaya mo tapusin na earlier at hindi naman nakakaabala or nakaka-apekto sa work mo, pwede mong gawin yung mga iba mong gawin. Yung pagbabasa or pag-aaral, anything na magiging helpful para sa'yo, pwede mo siyang isiksik doon para ma-accomplish mo lahat yung gusto mong magampanan. Okay, siguro hindi natin may tanong yan kay Pastora Myra dahil full-time mom siya. So, Kuya, pwede pang bunot ulit. At kay Tatanong Pastora tayo ng Myra sizzling naman siguro question po ito. naka-address. Okay po. Nawa is kulang tama kasi sizzling po ito eh. Yun. This question is to Pastor Myra. Actually, to all the viewers out there, just listen. Kung kulang po, ito po, kung kulang po sa pansin si Mister at nangangailangan po ng tunay na aruga ng atensyon at ang inyong mga anak din is ganoon din, papaano nyo po haharapin ito? Sino po ang unang bibigyan nyo ng atensyon? Si Mister po ba o yung mga bata po? Oo, medyo bias yung tanong na yan, Kuya. Parang ang hirap sa... Pwede bang call a Sana friend? hindi mo tinanong yan, apektado tayo dyan. Kaya nga po eh. Magre-rebat tayo, Pastor. Pwede bang call a friend? Okay. So, dun sa tanong po na kung nagsabay po ba yung pangangailangan ni Mister at nung Yung mga mga bata bata? po. Okay. Kung titignan po natin sa biblical point of view, of course, hindi dapat, ang priority is a matter of priority. Yung relationship niyo as husband and wife, yun po talaga yung dapat nabibigyan to ng value. Kasi ang nangyayari po ganito, pag pumasok na yung bata sa eksena ng mag-asawa, nadadivert po yung attention. At pag hindi po naging maingat ang mag-asawa, may tendency na nineglect yung kanilang responsibility bilang husband and wife. So napopokus sa bata, which is kaya nagkakaroon ng punto na yung lalaki, feeling niya, neglected na siya. Okay? So may mga pagkakataon, of course, syempre, pag yung baby, hindi pa yan siya kayang mag-alaga ng sarili. So dependent talaga yan sa nanay, most especially
So, yun yung hindi pwedeng i-competition ng lalaki. Kasi hindi pa sila ready for yung bata. Paano naman, syempre, pag umiyak yan, talagang it required time. Ano po. Pero at the same time, kung nandun tayo sa stage na may bagong baby, dapat po hindi ini-neglect ng mag-asawa yung kanilang relationship. Kaya po dumarating na nagkakaroon na neglected husband kasi si mami masyado nang napokus sa bata. No? Sasabihin, dati, wala pang ka-competition, di ba? Pag dumating, sweetheart, anong gusto mong kainin? Ganyan, pinaghahanda mo. May anak na, magsando ka na lang dyan. Di ba? Maghugas ka na lang dyan. Ikaw na magluto sa sarili mo. Alam mo namang may anak ako. Alam mo namang hirap yan. So, oh no! Na, sasabihin naman nung isa, imot-imot naman si tatay. O, di ba? O, yan. So, of course, yung kunyari, yung bata, halimbawa po yung bata, hindi talaga yan, dependent pa yan at the age of 10. Ayan, pagka ano na pa adolescence yan, pwede mo nang bitawan. Pero syempre, yung point dito, kahit may anak, huwag hayaan na makulangan yung bawat isa. Yun ang, kasi at the end of the road, kayo pa rin ang magsasama. Dahil pag ang mga anak lumaki at na-neglect po ng mag-asawa yung kanilang relationship, hindi po magiging maganda yung ending. Kasi at the end, sabi ko nga kay Pastor, sabi ko, Daddy, we have to love each other kasi wala tayong pwedeng asahan sa mga anak natin kapag may mga kanya-kanyang pamilya na yan, tayo pa rin dalawang mag-aalagaan. Kaya i-treasure natin na habang tayo bata pa, no, yung magkaroon ng mga anak, bahagi iyon pero hindi ine-neglect yung relationship namin as husband and wife. So, yun lang po masasabi ko. Yan, oo. So, pag neglect talaga si Mr., mi goreng sigurado ang kakainin natin yan. Lalo na pag ano, no? Pag yung mga merong babies na maliit, talagang, syempre lalaki may pangailangan. Pero may tips po ako para sa kanila. Sige. Sa mga kumpare natin dyan. Ayan po, ang gagawin nyo, siyempre, kung yun po nangyari, dapat maaga po, patulugin nyo na yung mga bata. Ayan. Para magkaroon kayo ng babe time. Kung ayaw po matulog, paiyakin nyo yung bata para mapagod. Ayan. Po, si Pastor, meron pa tayong question. Diba? Ang dami ko pa sanang gustong itanong dyan sa aspeto na yan. Kaya Dahil ako pero kailangan makabawi tayo eh. mabawi tayo sa Father's Day, Pastor. Father's Day. Sige, so bunot naman ulit ako. Isa pa. Question pa rin, Pastor. Ito po ay as a worker and minister. Siguro address ito kay Pastora Mayra. Ano po ang payo na maibibigay nyo sa mga ina na alam nila na may panawagan din sa kanila ang Diyos at nagdadalawang isip pa rin sila sa pagkakbang sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon? Ano po ang dapat nilang gawin? Yan. Maganda yan kasi ako talagang pinagdaanan ko po yon. Dahil naging full-time mom po ako dahil ayaw akong payagan na ni Pastor na magtrabaho that time. Kasi nga po, natatakot siya na ipaalaga yung mga anak namin sa hindi namin kakilala dahil wala kang laban dito sa Saudi Arabia eh. Pwedeng kidnapin yung anak mo dyan, daw saan mo hahanapin yung yaya? Di ba po, kung pareho kaming wala at kami lang ang tao sa bahay. So, and then, noong una nahirapan po ako. But suddenly, dumating yung pagkakataon na kinausap ako ng Lord. Sabi niya, tinatawag niya ako sa isang panawagan. Hinakbangan ko po yun. At nakita ko po doon sa mga nanay na natatakot humakbang na sila ay may panawagan. Hindi maikukumpara at hindi ka pagkukulangin ng Diyos kapag hinakbangan mo yung pinagagawa ng Lord sa'yo kasi surely God will sustain you in everything you need. Sa lahat ng aspeto ng buhay po ninyo, isusustain ka ng Lord. So, kung kayo po ay may ganong panawagan, ay wag po tayong matakot dahil pag tinawag ka ng Diyos, secure ka. Hindi ka niya pagkukulangin. Mga anak mo, asawa mo, pagpapalain. And of course, yung impact mo sa pamilya mo, yung sa community nyo po, hindi kayang bayaran po yon ng mga... Of course, syempre may kanya-kanya tayong calling. Meron naman talagang tinawag na workers din sa at the same time working mom.
May kanya-kanya. So, hindi natin pwedeng silipin yung, o bakit siya ganito. No. Do not compare yourself to other. Pero kung may panawagan ka at sinasabi sa atin ng Lord na i-give up mo yan and you will see, trust God because walang inintend ang God sa atin for harm. It always bring glory to Him. And it's always for our good. Yun lang po. Yun. So, sa sagot ni Pastor Mayra, parang nakita ko talaga na willing siyang i-give up kung halimbawa may career, Pagiging artista niya po before, giniba po ni Pastor Mayra. Oo. Yun na po yun. Mahirap na decision talaga. So, talaga naman, alam naman natin na, na si Pastor Mayra ay full-time na manggagawa ng ating Panginoon na talagang ginagamit mightily dito sa ministeryo. At mabuti na lamang at naiintindihan ng kanyang esposo ni Pastor Ray yung kanyang panawagan. Kung hindi ay talagang mahirap din itong balanse. Yan. Malaki po yung hawak ni Pastor Mayra na na ministeryo, di ba? Siya po yung pinakang ina ng mga kababaihan. Ang kagandahan lang po sa Lord, pag tinawag ka at nag-response ka, even the heart of your husband, i-confirm niya, you have to let your wife go. Yan. Talaga naman supportado po ako ni Pastor sa mga training ko international. Talagang nagtatrabaho siya ng maigi. Para pag may pang-shopping ako. Hindi lang ako basta mag-train, may pang-shopping. Shout out po kay Pastor Ray. STC paid daw po. Pastor Mayra. Siguro follow-up question. Wala ito sa script natin. Yan. Paano naman, Pastora, kung halimbawa, may mga manggagawa tayong mga kababaihan dyan, tapos kumukontra yung kanilang asawa, talagang sinasabi na, hindi pwede, meron kayong gawain. Huwag kang aalis. Pag umalis ka, huwag ka nang babalik. Yan. Paano yung i-handle, Pastora? Ako po, hindi ko po kasi naranasan kay Pastor. Pero ako ito yung naniniwala po ko sa pag nagpasako ka po sa iyong asawa, sa umpisa mahihirapan ka po. Pero ipasako po natin sa Diyos, yung sumunod ka lang. Kasi the Bible says naman yung testimony mo ang magiging instrument ng Lord na marirealize ng asawa mo yung mga bagay na yun. May timing po yan. No? Ang gusto lang ng Panginoon dito, minsan tinidili. Kasi kami mga babae personally, kami mga babae, meron kaming tendency na pagka may gusto. Di ba? Lalo na kapag tama, no? Lalo na pag kayo lalaki, mali. Yan, di ba? Mali ka naman, tama ako eh. So, pero pagdating sa ganong level, kahit hindi pa ka naiintindihan ng asawa, kasi you have to submit. Kasi hindi maganda nahahakbang ka na wala kang blessing ng asawa mo. Kasi importante po yung spiritual blessing ng asawa because he is the head of the family. Yan. Baliktarin naman natin yung tanong. Si Ate Icor naman tanongin natin. Paano naman, paano naman kung yung lalaki yung manggagawa? Kasi sa kaso ni Ate Icor, nung dumating dito yan ay talagang wala as in, dito lang siya nakakilala eh. Yung kanyang husband ay Kristiyano na. Yan. Paano naman? Baliktad naman. Ayan. Paano naman kung halimbawa ano ang gagawin ni Ate Icor o ng mga kababaihan sa ganitong kalagayan na sige sabihin natin nakakilala pero hindi pa ganoon talaga kalago at hindi maintindihan yung ministeryo. Ano yung maipapayo mo, Ate Icor, sa mga ganitong sitwasyon? Siya po yung manggagawa na nauna. Ganito Ganun kasi po. Ate Icor, naranasan ko kasi ito. Bagamat yung aking may bahay ay manggagawa na sa Pilipinas, pero dahil nung pagdating nila dito, first time sila dito, lagi akong wala sa bahay. Dumarating ako maggabi na dahil ang gawain halos gabi-gabi. Ano na ito malago na yung aking may bahay pero of course dahil mag-asawa kami nanay siya, kailangan ko pa rin yung suportahan. Back of her mind ay medyo pa rin siya, nagtatampo pa rin dahil wala ka ng oras sa akin. Paano yung ganitong sitwasyon natin ikaw? Siguro sa amin naman po, naging maunawain siguro ako sa kanya.
Kasi usually transport po siya noon eh. Talagang gabi na minsan umuwi. Tapos yung mag-isa ka na, wala pa naman kaming anak noon. Ano po, naunawaan ko. Na kasi alam ko naman na yung ginagawa niya, do hindi pa ako masyadong nakakarinig ng mga word ni God. Pero yung nakikita ko naman na yung ginagawa niya is tama. So, okay lang naman po. Suportado po. Yun. At yun naman po. Lagi lang talagang minsan alauna, pag malayo yung hinatid. Alam mo kasi kung saan naman siya nagpunta at ano yung ginagawa niya. So, support and trust po sa kanya. Ayun, support lang. So mga nanay dyan na may mga asawang mga manggagawa, lalo na yung mga nasa transport ministry. Talagang kailangan lang suportahan at intindihin natin yung ating mga nanay. Pati sa financial, Pastor, suportahan na rin. Okay. So, isa pa? Bunot pa tayo ng isa pa? May oras pa tayo? Okay. So, siguro, ano natin, bigyan natin ng wind up, summary. Okay. So, ang tanong ngayon, hindi tanong, punto siguro. Maari po ba kayong magbigay ng 3 puntos na madali naming matandaan o maalala bilang isang ina sa mata ng ating Diyos at ano po ang isa sa paborito ninyong Bible verse na mai-share ninyo sa ating mga mamsis. So 3 puntos lamang na madali naming matandaan o mga nanay na madali matandaan. Ano yung pwede ninyong mga pointers ba sa kanila? Para sa akin, ang may iwan ko lang sa mga kananayan na nanonood ngayon dyan, alam ko po na naabot yung inyong mga pangangailan. Kulang nga eh. So susunod kuya, pwede mag-overtime. Kulang. Kulang. Gusto ko pang magsalita kasi kaya lang limited offer. Sana may part 2, no? Meron po. Yan. Tsaka mamaya, Siguro sa bagay. Ayan, siguro kung pwede po tayong mag-extend, no? Mag-comment lang kayo dyan, mag-extend kami, walang problema Kasi sa amin. dami kong gustong i-share ng mga karanasan na malaking impact po talaga ito. Kaya lang, sige lang, mahal ang ating airing time. Anyway, ang unang-una, most important thing is motherhood is, of course, it is one of the hardest title, but one of the most rewarding position. Bakit ko nasabi po noon, hindi po mahirap, hindi po madali ang maging isang ina. Pero yung makita mo yung mga anak mo na lumalaki, hindi kayang bayaran ng pera, yung ligaya na makita mo na palaki mo yung anak mo ng tama. And pangalawa, ang masasabi ko po is yung being a mother is, you must be a mother, a woman of faith. Pagiging isang ina, kailangan matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pagdadaanan mong mga trials, challenging, ay talagang hindi kakayanin ng isang ina kung wala ang presensya at paggabay ng Diyos. And of course, being a mother is a privilege. Kasi hindi po lahat ay binibiyayaan ng bata. And of course, sabi nga sa Psalms 127, children, they are heritage and they are a reward. So, pag may anak ka, it is a privilege because God entrusted you something, a gift that you have to treasure, and that is our children. So, we are blessed na binigyan tayo ng privilege ng Diyos na mag-alaga ng mga anak. At hindi lahat po nito nakaka-avail. So we have to be grateful being a mom. So yun. palakpakan natin yung mga mothers talaga. Inulan tayo ng extend daw, extend. Sige po, pagbibigyan po namin kayo, mag-extend tayo. Tsaka siguro inaabangan nila, Pastor, yung 3 ting na question, yung talagang mainit-init na katanungan natin. Sige po, mag-extend po kami. So, dyan, stay tuned lamang po. So, ikaw naman, Ate Ikaw. Siguro po sa kabuuan, lagi po nating isipin na we are loved, especially sa mga mamshis at araw natin ito ngayon. We are loved and we are recipient of God's love. So, i-embrace natin yung pagmamahal na nakuha natin kay God
At the same time, dapat mag-manifest ito sa atin, hindi lang sa family natin, kundi sa kapaligiran. So yun po. Pangalawa, it is a really privilege na maging mother. So, mag-stand po natin ito, yung pribilehiyo na naibigay sa atin, na napagkatiwalaan tayo ng anak, ng pamilya, ng asawa. So, tayuan po natin yung privilege na meron po tayo being a mother and a wife. At ang pangatlo po, lagi po nating iisipin na kasama natin ang Diyos, ano man po yung ating takbuhin, at ano man po yung ating pagdadaanan, is we will always have the victory pagkasama po natin ang ating pong Panginoon. Yes, amen. Well said. Napakaganda na sinabi ni Ma'am Igor. Ayan, yun nga, ang dami nagre-request po na extend pa to. Gusto pa ata ng part 2. Okay, sige. So bago natin extend, meron pong babati. Greetings. Gustong bumati sa ating mga guests. Sige, Ayan. papasukin na natin yung ating babati. Sige po, bago tayo mag-extend. Yan. Ito na. Happy birthday, Happy Mother's Day. Thank you po sa lahat, sa pag-aalaga at pagsusupport. Take care po. God bless. Miss you po. Yun. Nagulat ako. Happy birthday, Mother's Day. Oo nga po, Pastor. Birthday ni na, Pastora. Mother's Day pa. Birthday. Birthday. Siyempre po, Pastor, hindi po natin nahahayaan na mag-celebrate si Pastora ng ganun-ganun lang. Meron po tayong inihanda rito. May mga pakulo po tayo bukod sa tubig. Meron pa po tayo. Unang tanong. Ang unang tanong. Okay, meron pa ba? May babati pa? Meron pa. Oo, isa pa. Sige, babatiin na, papasukin natin yung babati na yan. Happy Mother's Day. Here's our drawing of us. Thank you for being there for me in school, and thank you for making food for me and Papa. Thank you for all the advices, and thank you for driving me to Mama Jock. We love you and happy Mother's Day. God bless you, Mommy. Thank you for making me happy. Nakakatawa, ano? Sa liit na yan, meron siya mga advices. Thank you for the advices. mukhang malalim ng pinag-uugutan nitong batang ito. Okay. So, sige po. Extend tayo. Kahit na ilang minuto. Dahil marami pa tayong gustong malaman sa ating mga guests. Pwede pa tayong May question pa tayo, Pastor. Oo, Pwede pa akong bumunod sa may wagang Pwede pa, sige Kuya Joe. Or kung meron kang naiisip na... yung mamaya sizzling- po, yung huling katanungan natin, bibigyan natin sila Talaga ng nakaka-excite ng sizzling question na yan. isang spices na question. Kumbaga, super spicy. Ayan. Ito po, dahil nag-extend nga tayo and yung katanungan natin para sa guest natin. And ito po, kung papipiliin po kayo, e-enroll nyo pa rin po ba ang inyong mga anak through online school? Or gusto nyo pong enroll na face-to-face yan sa school po ngayong taon at susunod na taon? Ano pong gusto nyong magiging format ng school nila ngayon? Mas gusto nyo po bang online or gusto nyo pong face-to-face na sila? Para sa akin, dahil sa sitwasyon, mas gugustuhin kong mag-online muna yung bata. Kasi bilang nanay, hindi talaga mapapanatag ang loob namin. Kasi lalo na yung edad ng mga anak at yung nag-aaral ko na lang po is 10 years old. Hindi pa sila responsible enough when it comes sa hygiene. Kahit sabihan niyo po yan, hindi po talaga makokontrol. So, para mas mapanatag ang pamilya at yung kalagayan ng bata, I rather to choose na mag-online na din. Although nadi-deprive sa mga socialization, dahil ito yung time na nasa puberty stage na yung aking bunso eh. So, ito yung sa kanya importante sa kanyang socialization, yung growth niya din sa socialization talagang But there is a way naman na para i-offset yung namimiss niya ngayon.
At continuous naman din yung communication niya sa mga classmate niya kapag may time po sila. So, I rather to choose muna online because of the situation. Kasi nga po, pandemic ngayon, na ano po talaga, na-push yung online schooling. And I think meron po pwede tayo mag-school dito sa Middle East or pwede tayo mag-enroll sa Pilipinas. Ayan, and si Mami Cor po, ano po bang ano yung gustong format? Online or pwede na pong face-to-face yung anak nyo? Siguro sa ngayon, dahil nga yun sa sitwasyon natin at yun yung available na platform, online na rin. Okay na po sa amin. Sa mga pre-elementary, kailangan lang talaga may guidance or may magbabantay sa kanila kasi may mga times na may mga technical na nangyari. So, kailangan yung assistance. Pero as the days go on, natututo na rin sila at madali na rin silang nakaka-adapt dun sa online class nila. At may advantage din yung online class na nakita ko. Kasi makikita mo yung behavior niya sa klase, tsaka yung learning niya, kung tama ba yung kaalaman nito dun sa edad niya, saka sa level niya na grade 1. So makikita mo yon at ma-observe mo sa kanya. Ang namimiss lang niya sa online, kumpara mo dun sa face-to-face, yung discipline ng teacher. Iba pa rin kasi yung classroom discipline, kumpara mo sa nasa bahay sila. So yun yung nawawala sa kanila ngayon. Pero sa mga malalaki at kaya na nila, mas maganda pa rin po yung face-to-face. Kasi yung social, pa rin nila, social relationship nila is nadidevelop. Pero kung sa sitwasyon na ganito, yung online is, naman po, helpful naman sila. Talagang ano po, meron advantage and disadvantage para sa mga bata na nag-aaral ngayon. Pero ngayon nga po, during pandemic, talagang mas more on online pa rin talaga ang gusto ng mga magulang. Ayan nga, sabi ni Mami Cor, mas prefer niya pa rin, si Pastor Mayra, ang online schooling. Ayan, and of course, yung mga nanay natin, yung mga nanay ngayon na nanonood, ayan, pwede niyo pong i-comment yan sa chat box natin, yung ang mga opinion niyo po, ayan, para mabasa namin later. Ayan. Ayun nga po, ako nga po, sa edad kong ito, gusto kong po mag-aral eh. Parang na-encourage din ako. Kasi nakikita ko yung mga, ayan, si Ate Keisha nag-schooling. Tapos, may yung mga teachers nila. Diba? Yung mga tinuturo ka Ate Keisha, parang hindi pa natin alam eh. Parang ang sarap tuloy mag-enroll, mag-online. Yun ba yung naano mo? Parang gusto ko talaga eh. Namimiss ko yung school, grade school pa. Ayan. Okay, siguro bigyan natin ng pagkakataon yung mga viewers natin Yes. na magtanong. Kasi meron tayong viewers dito. Si Pastor John Ramos. Nagtanong siya, are the viewers allowed to ask question? Yes, Nong. Allowed po ang mga viewers na magtanong ng question. Dahil alam namin na meron kaming mga hindi na itakel pa sa sitwasyon ninyo na pwede naming, ng ating mga guests na pwede pong sumagot sa inyong mga question. So kung meron kayong tanong, comment nyo lang dyan sa ating comment section at atin itong masasagot. Anyway, meron pa tayong ilang minutong mga extension sa ating segment na ito. Yan. So siguro habang nagtatype siya ng question niya, isa sa mga tanong pa, kasi po marami ngayong bagong panganak. Alam nyo ba? Sa ating community, JLGM community, maraming bagong nanay. Yan. So, ang ating question, ano po yung pwede ninyong maibigay na payo sa mga bagong mother, yung first-time mother na ngayon ay nasa ganyang sitwasyon? Pwede rin Pastor, yung gusto maging nanay na. Yun. Ayan, di ba? Oo. Kasi meron dyan na nagko-control pa, pero Parang yung gusto pinipigilan lang ka. maging nanay. Tsaka Sige. yung Sa mga bagong nanay po, yung mga first-time mom,
So may tatlong word akong gustong i-share sa inyo. Yung una, of course, yung tinatawag nating acceptance. Kasi po, pag pumasok po yung pagiging nanay mo, another role po yun. Magkaiba yung pagiging asawang babae at pagiging nanay. So ito yung reality na una nating tatanggapin. Acceptance of new role as a mom. So pag tinanggap niyo po yun, pangalawa, it requires adjustment. Mag-a-adjust ka ngayon. So, syempre, dati, asawa mo lang inaalagaan mo. Ngayon, may dagdag na. May panganay kayo, asawa mo. Pero sunod. So, adjustment po yan. Kung dati matakaw kang matulog, so medyo ngayon, mapupuyat ka na. So, dapat naiintindihan niyo po yun. Pangalawa, yung pangatlo po, yung tinatawag na advice. Dahil itong kadalasan na struggle ng mga new mom, yung advice, humingi ng advice kapag kulang ng kaalaman, lalo na sa mga newly mom, limited yung kanilang understanding, yung exposure nila sa kanilang mga experience. So, huwag matakot humingi ng mga advices. And of course, pag humingi din ng advices, hindi naman din lahat pwedeng applicable din yun sa'yo. Tignan mo yung tama, makakatulong sa'yo para makadesisyon ka ng tama. Pero hindi lahat ng mga advices ay applicable sa'yo. Maring iba yung experience sa mga anak niya, iba din yung experience mo sa anak. Pero malaki yung tulong yun sa mga newly mom na umanon siya ng mga advice, lalo sa mga mami na mga eksperyensado, kasi malaking portion matutulong sa kanila. So usually, yun lang naman po ang kailangan doon. Acceptance sa inyong new role, and of course, yung adjustment sa time, sa management ng time, sa pangangalaga ng sarili at ng asawa at ng anak, and of course, yung advice. So yun yung tatlong A na huwag nating ikakalimutan. Ano nga ulit yun? Acceptance, adjustment, Timing. Advice. advance. Yan. Hingi ng advice. Kasi Advice. limited offer ka pa eh. Di ba? Yan, okay. Ito na, nagtanong na si Pastor Jan. Medyo kinabahan ako sa tanong niya. Pastor, nakakabay itong tanong niyo, ha? Yan, sige, tanong natin. Sige po, tatagalogin ko, Pastor. English po eh. Okay, so sabi ang tanong ni Pastor Jan, sabi niya, how do you build the spiritual foundation of the children? When is the right time and where to start biblically? Medyo kailangan ng... Talagang malalim. Oo. Siguro kung hindi man natin mabigyan ng eksaktong verse, ano yung masasabi na pwedeng sabihin ng ating mga guests patungkol sa tanong na ito? Paano daw natin i-build yung spiritual foundation sa ating mga anak? Kailan ito magsimula? Siguro yung age, ano? Oo. Yung kapag yung parents is nakikita na ng mga anak, yung mga yung parents nila is ginagamit na sa churches. So kasi different po kasi kapag yung kids mo is hindi pa siya hindi pa siya sanay dun sa sa spiritual na ginagawa natin sa simbahan. So papaano yung timing siguro kasi kung yung magulang at yung mga anak is nasa churches na, madali na po. Pero kung yung mga anak mo pa is malayo pa sa gawain. So ano po yung right time? Parang ganun po siguro. Yan, okay. So bigyan natin pagkakataon sa Pastora. Okay, so magandang tanong po yan. No? Katulad nga sinabi ni Kuya, na hindi mahirap sa atin na tayo mga mananampalataya na. Kasi mahirap mong i-lead yung mga anak mo sa kanilang spiritual growth and yung i-educate sila sa spiritual na aspeto ng kanilang buhay kung yung parents mo muna mismo hindi pa ganon ka-establish sa kanilang pananampalataya. Katulad nga sa amin, hindi po yun issue. Okay, siyempre, dahil na-routine naman kami sa ganitong lifestyle, born again na po kami na nakakilala. Kayo nga po, teacher namin noon, Pastor, tatandaan nyo, no? Kahit pa nag-BBS kami, si Faith, nandoon din, nagre-recite din ng verse. Opo, alam po yan. Kaya pinapa-quote pa nila si Faith ng 66 books, naku-quote ni Faith at the age of 3 and a half. So, in 66 books of the Bible, na niya na po yun. So, yun yung mga ganong bagay po, ay talagang hindi po kami, hindi po issue yun. Sa pag-educate po ng mga bata, sa mga Bible, about the Bible, depende nga po sa akin yung anak ko,
nandun, alam niya, si Pastor Ruel, witness yan. Ayan, yung aming Bible study. Mga baby pa yung mga anak ko noon. Talagang nakikisaw-saw din sila ng talakayan sa Bible study, no? Kaya hindi po mahirap doon, Pastor. Kaya hindi ko masasabi po kung anong tamang edad. Pero pag na-expose sila at their early age, hindi magiging mahirap sa magulang na sila i-educate sa mga biblical na aspeto na usapin. Yan. So, exposure pala. Exposure. Expose natin yung ating mga anak sa mga gawain. Kuminsan, mahirap na yung mga bata pag malayo. Maganda dahil kasama ni na Pastora Myra yung kanyang mga anak. Siguro ang follow-up question, paano, Pastora, kung ang kanilang mga anak ay nasa ibang lugar? Nandito tayo, nasa Pilipinas, o yung kanilang mga magulang, mga anak. Magandang question po yan, Pastor. Actually, battle po yun. Kasi ito yung mga base po sa mga naririnig kong mga nanghihingi sa akin ng advice. Mas pinapakinggan ng mga lola kaysa sa mga nanay. Kaysa sabihin, Ma, nagsimba kami kasi doon ako dinala ni Lola. Hindi ko naman po pwedeng hindi samahan si Lola. Nagagalit si Lola. O yan, ang mga ano, o si Tita. So, medyo challenging po ito sa mga mother. Kaya, ang ma-advise ko lang po, although hindi sa akin nangyayari po yon, is talagang ipag-pray at ipaunawa sa mga bata na sumasama ka, pero hindi ibig sabihin yun yung pananampalatayang tatayuan mo. Ito yung tama, dito tayo. Kasi ako po, yung experience ko noon kay Faith, kay siya napauwi po siya noon. Pinauwi ko kasi nalungkot po si Faith noon. So, nag-enroll siya sa Catholic school. So, ang tendency, you have to, to attend yung mga ritual nila doon. So, sinabi ko, hindi ibig sabihin sumusunod ka, yan na. Let them, respect them, they will respect you, hindi ka nila pipilitin. Just join them as a respect, but does not mean ayayakapin mo rin yung ganong pananampalataya. So, ini-educate ko yung mga anak ko sa ganon. Ngayon, kung malayo nga, yun nga, is educate your children. Huwag niyong puputulin yung communication, lalo na sa aspeto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na ngayon sa panahon natin, yung technology. Spend time with them, Bible study, yan, ipaunawa, huwag magni-neglect talaga. Kasi pag naano sila ng iba ng pananaw, nakukompuse po ang mga tao. So, yun lang po. Okay, pero ang follow-up question is, when to start? Yan. Ano ba yan? From pregnancy ba? Habang nasa tiyan mo pa? From birth? O pag nasa tamang age na siya ng kanyang kaalaman para mo ipakilala sa kanya yung ano? Sa akin po, wala man exact na verse na pwedeng sabihin natin na, di ba, Okay. na ito kailangan. Ako pa lang, simula pa lang na biniles na ako ng Lord, pinagpipray ko na po siya. And every time po, lalo na yung aking, syempre, nung una medyo hindi pa ako ganun spiritually malalim, so hindi ko pa naintindihan yung impact ng nanay sa bata. Pero nung mga succeeding na mga anak ko, yung mga sumunod na ay, sa tiyan pa lang, pinagpipray ko na yung anak ko at lagi kong nag-worship kami, we are worshiping together. So doon pa lang, hindi man niya naiintindihan, pero nagre-response po siya. And of course, syempre, pag lumabas na, kung yung level na ng kanyang understanding ay kaya na, makita nyo naman po, Pastor, pag yung environment, pag nasama yung bata, nai-enjoy nila kaya hindi ka nag-struggle na dalhin sa ano. Pero of course, mga pag-understanding, 3 years old na kayo, may Bible, may Bible story na-accept na nila yung mga Bible, si David, si Goliath, yung mga ganun. So, may ganun lang estado. Depende po kasi sa bata Okay, so ayon dun sa sagot ni Pastor Myra, when to start? Sa tiyan pa lang. Panalangin na. Totoo po yun, no? Sabi ngayon ng mga nanay, pag yung bata nasa tiyan pa lang, pwede mo na siyang kantahan. Yes po. At paglabas niyan, talagang, Baka maging singer yan. Levites na. So, kung sa tiyan pa lang, panalangin mo na siya, kwentuhan mo na ng mga Bible stories, no? Magtatanim ito sa kanila. Kung magaling ka mag-drums,
Paliw-paliw mo na para paglabas drummer na. Okay, siguro final Final words, message. no? Message. Gusto man po naming mag-extend pa pero talagang limitado tayo sa oras. So, sige po, final message from Ate Ecor muna. Sige. Sa mga mamshi natin. Salamat po sa pagkakataong ito na meron tayong ganitong pag-uusap. Talagang nakakatulong po. Ako din po mismo is na-inspired po ako sa mga na-share ni Pastora Mayra. And nawa sa mga susunod pa po nating pagtatalakayan dito, patuloy po tayong makasubaybay at ma-enjoy po natin itong ganitong talakayan na may dulot po na pag-aaral, kaalaman po na makakatulong po para sa isa't isa. Salamat po sa inyong mga oras. Mahirap pala maging celebrity. Yan. So, praise God po. Salamat po. At nawa, yung paggabay po ni God is patuloy pong ibigay dito sa ating pong Kuya Talks. So, magandang gabi pong muli at pagpalain pa po tayo ng ating pong Panginoon. Okay. Praise God. Maraming salamat din po muli, Pastor Ruel and Kuyas. Isang malaking pribileyo po sa amin na paimbitahan sa ganitong klaseng talk shows o kung ano man ito. I know marami na blessed for this at alam ko pong bitin ang lahat. But anyway, sa maikling panahon na yon ay na-meet po ang mga needs ng mga momsi. And of course, bago po ito tapusin, I think ito po, sabi nga, sa pagiging isang ina, ito ay isang pribileyo. Hindi natin kayang mapalaki yung ating mga anak ng tama kung wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Okay? Ito po yung pagkakataon sa mga nanay na lahat ng nanay walang hinangad kung hindi although may mga mother na hindi lang naintindihan kaya nakakagawa ng maling hakbang, but most of the mother are always desiring na mapabuti ang buhay ng kanilang mga anak. At hindi po ito magkakaroon ng katuparan kung tayo ay walang tamang relasyon sa Diyos. Kasi ang Diyos lamang po ang pwede magbigay sa atin ng kakayahan, ng abilidad na mapalaki ang mga anak natin na may takot sa Diyos. So, of course, hindi po mangyayari yon kung tayo mismo walang tamang relasyon sa Diyos. And of course, sa mga anak naman din po, kung meron kayong iniisip na magandang regalo sa nanay ninyo po, ang pinakamagandang regalo na pwede ninyong i-offer at this Mother's Day is to give yourself to Jesus. Kasi yon ang pinaka-happiest sa isang ina, ang kanilang anak ay lumalakad na may banal na takot sa Diyos. So kung wala po kayong tama pang relasyon sa Panginoon, hayaan po ninyo na pangunahan ko po kayo sa isang panalangin na kung saan ito ay muling mag-uugnay sa atin sa Diyos dahil naputol po ang ating relasyon sa Panginoon. And God is more than willing to accept us again and restore that relationship na naputol dahil sa ating hakbangin na kinalimutan o na hindi natin naging prioridad ang Diyos sa ating buhay. And God is more than willing to accept us. No? So hayaan niyo po pangunahan ko kayo sa panalangin na tanggapin natin ang Panginoong Hesus na namatay para sa atin. Sapagkat sabi nga po niya, ako ang daan, ako ang buhay at ang katotohanan. Walang makakalapit sa Ama maliban sa akin. Nabanggit na sabi po iyon ng Panginoong Hesus sapagkat He paid all the price for our redemption, for the forgiveness of our sin. That if we confess with our mouth and believe in our heart that Christ is our Lord and accept Him as our Savior, He will forgive us and we will be restored. So hayaan po ninyo, pangunahan ko kayo sa panalangin. Panginoon, nakikita po ninyo ang mga kananayan o mga nanay ngayon. May iba't iba kaming pinagdaraanan. May mga problema kaming
pinagdadaanan. Patawarin mo po kami kung pinipilit namin solusyonan ang isang problema na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay ng solusyon. Hayaan po ninyo sa pagkakataong ito ang mga nanay na lumalapit sa inyo ay makilala po kayo. Sa mga nanay at mga anak na gustong papasukin ng Panginoon sa inyong mga buhay, sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa ginawa mo para sa akin doon sa cross ng Kalbaryo. Naniniwala po ako sa ginawa po ninyo doon sa cross ng Kalbaryo. Pinagbayaran niyo po ang lahat ng aking mga kasalanan. At dahil sa iyong ginawa, pwede ko pong maangkin at matanggap ang kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sa mga oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Linisin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa mga oras na ito bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka po, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Aking isinusuko ang aking mga anak na sila po, O Panginoon, ay iyong kahabagan. At naniniwala po ako sa mga oras na ito, ako'y iyong pinapatawad at ako'y iyong tinanggap at binigyan muli ng karapatang maging anak po ninyo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na aking tinatanggap sa mga oras na ito. We ask all these things in your name. Amen and amen. Amen, amen. So maraming salamat God. po. Talagang nag-enjoy ang lahat. Yes. Natuto ang lahat. Yes. No? Na-motivate ang lahat. Dahil sa ating segment ngayon. Ang daming talagang nakatumutok, Pastor. Tsaka nakarelate yung mga mamshi natin. Yung mga comment nga po nila talagang nabitin, and of course, ang dami nilang natutunan. Na-inspired talaga sila sa Yan. episode natin. Okay, so kung meron pa man po kayong mga katanungan na hindi namin natakil dito, pasensya po at limitado talaga yung ating oras, pero naniniwala po kami na kahit pa paano nakapagtanim, no, ng Yes. seed sa puso ng bawat isa. Lalo't higit po yung relasyon sa ating Panginoon. Amen. Yun yung nag-retain sa akin ngayon talaga, ang sabi ni Pastora, magiging maayos lamang yung tahanan kung merong relasyon, tamang relasyon sa Diyos. Yes. Instrumento lamang yung ating mga nanay Apo. para maging maayos yung relasyon. Ang pinakamahalaga, yung tamang relasyon sa Diyos. At doon po sa mga tumanggap sa Panginoon, no? Sa nakalipas na sandali, asahan niyo po yung pagkapala ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa inyong pamilya, no, ay magsisimula mula sa mga oras na ito sapagkat kayo po ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Yan. So, huwag din natin palagpasin dahil birthday. Yan, meron tayong surprise cake! Yan. So, dalawa-dalawa pa yung cake natin, ha? Okay. Yan, siguro, bigyan natin ng pagkakataon din. Happy birthday, Pastor Yan. Myra. And yan. Blowing of cake, no? Yes po. Talagang Pwede nga tamang-tama. mag-wish muna bago Sige po, Pastora. Blow the candle na ba? Oo, blow the candle. Thank you very much po dito. God bless you. Happy birthday po! Yan, meron pa isa dito. Okay, so Okay. maraming salamat po muli And sa inyong panonood. At doon po sa mga hindi nakapanood, meron po tayong YouTube channel. Sa ating Facebook account ay may link doon ng ating YouTube channel. I-share nyo po sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga nanay, maging sa inyong mga kamag-anakan, para po matuto rin dito sa ating talk show na ito. So every Saturday, 8 p.m. Middle Eastern Time, tayo po ay merong Kuya Talks. yes.
Yan. Next Saturday po ulit, abangan nyo. Meron tayong pag-uusapan muli. Napapanahon. Yes, Pastor. Panahon ng pandemya. Yes, Yan. tama-tama. Sa mga naka-experience nitong mga COVID-19. Yes. Yan. Sige, mag-i-invite tayo ng... celebrity patient. Yan. Yung talagang naka-experience Tama, Pastor. ng COVID-19. At meron din tayong doktor na imbitahan. Tama. Yan. Dr. So, Joe. ang tabayanan niyo po, meron tayong guest na COVID survivor. Yan. At meron tayong kasama niya isang doktor. Yan. Kinumit ko na si Doc. hindi niya pa alam, kinumit ko na siya. Yan. Yan. Abangan Okay, niyo po. so makakasama po natin isang doktor at isang COVID survivor sa next episode natin sa next Saturday. So abangan niyo po. Abang-abang talaga yan, Pastor. Yan, okay. Yan. So pagpalain po tayong lahat. Salamat po muli sa mga viewers natin. And don't forget, like and share ang Kuya Talks. Nandiyan Yan. po yung link namin sa YouTube. Ayan, subscribe lang po kayo dyan. And mapapanood niyo po ng replay sa YouTube. And sa Facebook naman, live na live ang Kuya Talks. Ayan, once again, thank you po sa mga celebrity guest speaker kay Catherine Bernardo and Miss Melissa Mendez. Ayan. Sobra. Salamat po. Nakakatuwa. Pasensya na, Pastora, ano? Hinak namin yung account niyo. Yeah. Para lang Kaya makita nakakita yung niyo, may mga litrato dyan, magaling na hacker yung aming technical team. Pero hayaan nyo, ibabalik ulit namin yung password. Salamat po muli. Ayan, Pastor Myrain, Mami Cor. And ito nga po, ang Kuya Talks, lagi niyo pong tatandaan, magbibigay sa inyo ng Inspiration. motivate. And educate. Yan. And And see Kuya you Talks. again Saturday, mga ka-K-Time. Yan. God Okay, bless so, everyone. Salamat.